8:14 on the clock mga kabisyo and welcome back po sa ating programang LNGR, Love Notes, Greetings, and Request. Kasama po ang nag-iisang kahera ng mga pusong nagmahal ng sobrang ngunit di nasuklian ng extra. At yan, bago natin sabihin at i-share ang ating kwento, may caller muna tayo. Ayan, sagutin muna natin ang ating caller. Magandang gabi sa iyo, Kabisyo. Hello? Good evening po. Hey, maaari ba nating malaman ang pangalan mo? Jason po. Jason of? Barangay Dalakil. Ayan, pabawas lang ho muna ng iyong sound or ng volume ng inyong radyo para hindi ho tayo nag-e-echo. Opo, binawasan ko na. Ayan, ayan. Anong ginagawa ngayon ni Kuya Jason? Dito po sa labas lang, naka-tambay lang. Tapos lang kumain eh. Ay, sana all nakakain na, no? Pero wait, it's 8:15 already. Marami sa mga kabisyo kasi natin ang hindi pa nagdi-dinner baka sakaling may mga kinain sila prior to the dinner time, diba? Tulad ko, Char! Ayan, kamusta? Kain na kayo, okay ba ba? Ang gutom. Tumawag Char. Biro lang. Kakabalik lang ng ating programa, kaya naman maraming salamat Jason sa pagtawag. Mayroon ka bang gustong batiin? Good ka lang ito mga taga-barangay Dalakil. Tsaka lahat na lang siguro ng persistent and significant na ikinig naman sa programang LNGR. Ayan. Sa Lubon, tsaka sa San Roque, dito sa barangay Dalakil. Alright, ang dami binati ni Kuya Jason, ano? Maraming salamat, Jason, sa pagbati. Oo naman. Yung kahapon nagdaan. Alright, sige, pa-play natin maya-maya ang iyong song request, Kabisyo, ha? Ayan, magbabahagi lang tayo ng kwentong na-send sa atin ngayon ng ating sender. Maraming salamat sa pagtawag. Salamat, alright, magandang gabi, Jason. Yes. At ayan nga, napakinggan ninyo on the air ang isa nating caller na si Jason all the way from Dalakil. At sa puntong ito mga kabisyo, babahagi lang natin yung kwentong isinend po sa atin ng isa nating kabisyo. At ayan nga, tutok tayo ngayon live na live through our official Facebook page, ang Love Radio Katarman. Karma ng maling pag-ibig. Good evening po, DJ Kara. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang White Shadow. Isa po akong broker. May 2 anak at asawa. Isa lang ang asawa, syempre. 38 anyos na po ako. Sa isang probinsya ay minsan na akong napunta upang mag-deal ng isang property. Ito po ay pagmamay-ari ng isang di kilalang negosyante. May pamilya na rin siya. Nagustuhan niya po ang paraan ko ng pagdideal ng kliyenteng nagkaroon ng interes sa area niya. Dahil dito, bukod sa malaking porsyento na para sa akin, ay binigyan niya po ako ng pabonus dahil natuwa daw siya sa serbisyong ipinamalas ko. I never thought that I could have such an ability that amazes others. Pero salamat sa talentong naibahagi sa akin at niregalo ng poong may kapal. Umabot po ng ilang buwan ang pamamalagi ko dahil sa mga nirekomenda niyang kakilala. Dahil dito, mas madalas na ho kaming lumalabas upang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa trabaho. Ngunit ito ay isa palang patibong. Patibong na masasabi dahil lalong nadagdagan ang mga araw ng pamamalagi ko sa probinsya na yon.
additional days, weeks, until it reached few more months. At doon nga'y napansin ko pong nahuhulog na nga kami sa isa't isa dahil sa ginagawa niya din sa akin. Pareho kaming may kanya-kanyang pamilya at alam namin pareho ang aming responsibilidad. But because of his being so caring, persistent, and attractive, mabilis akong napalagay sa kanya. Wala sa kanyang mukha ang mambabae, ngunit heto kami at nagsisimulang magkaroon ng maling ugnayan. I really wanted to stop this because I don't want to break the trust my husband has for me. Alam ko kasi, malaking kasalanan ang magkagusto at maugnay sa taong nakatali na sa iba. But how can I resist of the love he's been showing and expressing for me? Tulad niya, hinahanap-hanap ko na rin ang presensya niya. Hinahanap-hanap na po namin ang isa't isa. Nagtagal ng 3 taon ang lihim naming relasyon. Nang dumating sa punto na napansin kong may mali na po sa kalusugan ko, doon ako kumalas at humiwalay sa kanya. I have a cervical cancer. It may be my karma of loving the wrong person. Dahil dito, nagkaroon ako ng chance to tell him what I've done. Ginawa ko ang pag-amin nung naratay na ako sa hospital. Hindi para di siya magalit at kaawaan ako, kundi para linisin ko at aminin ang isang malaking naging kasalanan ko sa asawa ko. Hindi ko ho akalain na mapapatawad niya ako sa kabila ng walang kapatawarang nagawa ko. Sana hindi ko ho yun ginawa. Sana di ako nanloko ng taong minahal ako ng husto. Sana pinanindigan ko ang pagiging asawa ko sa taong pinangakuan ko ng habang buhay. At sana hindi ko nararanasan ang matinding sakit kapalit ng pagkakamali ko. Ngunit salamat sa asawa ko sa ilang buwang natitira pa sa buhay ko, ay nagawa kong umamin at humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamaling nagawa ko. Maraming salamat po, DJ, sa pagbasa ng kwento ko. Muli, White Shadow. Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga kabisyo natin. Napakalungkot ho ng kwento natin ngayon, ano? Isa na naman hong kwentong pag-ibig na hindi nasuklian. Pero sa puntong ito, itong sharer natin ay sobra-sobra naman ang kanyang natanggap na pagmamahal. Yun nga lang, sa iba niya isinukli. Yung tunay at tapat na nagmamahal sa kanya na pinangakuan niya ng panghabang buhay. Yun yung hindi niya nasuklian ng tama. Dumarating talaga sa punto mga kabisyo na kumbaga mararanasan ng kahit sino yung ganitong klaseng pananakit. Hindi dahil gusto mong gumanti, kundi dahil sa laro ng tadhana. Napakasakit lang isipin na napakaganda ng trabaho, ngunit may dumating ding maling pangako. Anong mangyayari sa bawat pamilya ng dalawang taong nag-iibigan, nagmamahalan sa maling pagkakataon? Paano yung pamilya nila? Paano yung mga anak nila? Paano sila at ang mga asawa nila? Napakasakit isipin na marami sa atin, hindi ho ibig sabihin na hindi siya nakontento sa pagmamahal na binahagi ng asawa niya. Sadya lang talagang
napaglaruan siya ng tadhana. Sorry to say, but I don't believe na it's a bad karma, yung sakit na nararanasan niya ngayon. Siguro dahil nagsi-self-pity siya dahil sa maling ginawa niya. Kaya siguro nasabi niya na yung sakit na binigay sa kanya ay karma nung tinanim niya. It may be, sabi pa nga ng iba, pero parang ang hirap namang sabihin na oo, iyon nga. I just don't want to be judgmental. Gusto ko lang din tignan yung bawat side. Kasi alam ko, hindi madali para din sa kanya na mahumaling at magmahal ng taong may pamilya niya. Kasi pareho naman silang may pamilya na, diba? Kaya lang ang sakit talaga ng pangyayari, no? And aminado naman talaga itong si White Shadow na nakapanakit siya. Sana lang lahat ng mga taong katulad niya marunong din humingi ng patawad. Marunong din humingi ng pagpapatawad mula sa mga taong nasaktan nila. Because asking for forgiveness is one great thing we could ever give. Not only to the person we have hurt, but to ourselves as well. Kasi napakasarap lang sa pakiramdam, di ba, kabisyo, na malaki ang problemang nagawa mo, malaki ang problemang naidulot mo sa pamilya nyo, sa pagsasama nyong mag-asawa. Pero at the end of the day, alam mo kung paano magfo-fold ito. Hindi naman po pwedeng habang buhay paninindigan mo. Lalo na kung malaking pagkakamali. Lalo na kung malanding ugnayan. Pero nakikita naman natin sa takbo ng kwento, wala namang kalandi ang nangyari. Sadyang nahulog lang talaga ang bawat isa because of the closeness they've had. Sa haba ng araw, oras, linggo, buwan, at taon na nabilang na magkasama sila. It is probably painful on the part of the husband. Pero wala din siguro siyang magagawa. Kasi malayo Nagkalayo sila, nagkahiwalay ng wala namang problema. Pero nang bumalik, malaking problema pala ang bit-bit niya. Hindi lang dahil nagkajowa siya ng iba, kundi dahil nakapanakit siya ng taong sobrang nagmahal sa kanya. Grabe, no? Ang intense nung story. Na-carried away tayo. Grabe talaga, sobrang lalim nung pinaghuhugutan ngayon ni White Shadow. And knowing the fact na may ilang buwan na lang na nalalabi sa buhay niya, sana ma-meet ko siya. Oh my God, ang sakit na nagkaka-goosebumps ako dito. Hindi mo aakalain na may mga taong masyadong matatapang at malalakas ang loob na sasabihin talaga kung ano man ang problemang naidulot nila. Siguro dahil ayaw niyang mawala sa mundo ng merong binibitbit at kinikimkim na sekreto o problema. Sana lahat ng tao ganito. Ayan, sabi nung ating isang kabisyo, sabi niya, "Gabi po, DJ, bakit mali ang umibig?" Hindi naman natin sinasabing mali ang umibig. Ang sinasabi natin, mali ang umibig kung maling tao ang iniibig. Sa maling paraan ng pag-ibig. You must love your husband or wife. Kasi sila yung talagang pinangakuan mo. Hindi naman yung ibang tao kasi pareho na kayong may pamilya. Bakit itatali niyong muli yung sarili niyo sa bagong relasyon na alam niyo namang may kanya-kanya kayo? Paano yung pamilya niyo? Paano yung asawa niyo? At higit sa lahat, paano yung mga anak niyo? Imagine, White Shadow has 2 children. Di natin alam kung ilan ang anak nung nakarelasyon niya. Pero sobrang bait ng asawa niya. Sobrang napaka. Hindi ko alam kung may halong lungkot, may halong sakit, may halong awa. Pero pinatawad niya. Wala din naman ng magagawa. The damage has been done. At binagdudusahan na yun ng asawa niya. Pero kahit papano, natutunan niya pa rin na patawarin siya.
Maraming salamat sa mga kabisyo po na tumutok sa atin. Ngayon, i-shoutout muna natin ang lahat ng mga nakatutok po. Hello sa inyong lahat. Lalo na yung mga nag-comment po sa ating online live. Kay Ma'am Riza Magdaraog na nakatutok po sa atin ngayon. And kay Ate Kite, hello. Kay Ate Christy Tulipas Noke. And of course, ang Tulipas and Noke family dyan po sa Bubon. And kay Sir Rizaldo Moralios, hello sa iyo. Dyan po sa Bubon, nakatutok din sila. And shoutout lang natin si Sir Arnel Ligarte na nakatutok din sa ating live ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabisyo sa walang sawa niyo po ang suporta sa ating programa. Sa lahat nga, basahin lamang po natin si Ate Alma Dorin ay nagbigay na kanyang mensahe from 663. Sabi niya, magandang gabi po, Kara Kehera, and feel good Wednesday po. Shoutout ko lamang po ang aking sarili, ang aking anak at asawa, at syempre ang mga mahal kong pamilya and mga kaibigan. Maraming salamat po, napakikinggan po at napakasarap ng boses mo. Naku Ate Alma, nakaka-inlove naman yung sinabi mo. Pa-request ako ng kantang Aangkin sa puso ko. Ayan, maraming salamat sa iyo Ate Alma. And shoutout lang natin ang isa pa nating kabisyo na nakatutok po sa ating live ngayon na si Sir Vidal Pabroa. Magandang gabi po sa iyo, sir. At ayan nga, pinag-uusapan natin kanina, no? Karma daw ng maling pag-ibig. This time, humingi naman tayo ng mga komento galing dito sa ating mga kasama sa yung mga kasama natin dito sa loob. Parang lang no? Parang damit lang na amoy kulob. Dito sa loob ng booth. Gustong-gusto talaga nilang mag-react kasi napakaganda nga nung sinabi nung binahaging kwento ni White Shadow. Ayan, nandito si Uncle Nico Mecanico. Hello, Nico. Ano bang masasabi mo doon sa ating sa ating kwentong naibahagi ngayon? Ayan. Sabi 'di ba, karma ng isang maling pag-ibig. Paano naging karma 'yon at paano naging maling pag-ibig? Well, actually, no, for me, Hindi, para sa akin. for me nga. Alam niyo, mga kabisyo, yun laging napapag-usapan natin sa programa ko po every Every day. night. Loading si Nico. Oo, ewan ko, anong nangyari? Masasabi talaga natin karma yon if you love the person na may mahal ng iba. Or pumasok ka sa relasyon or pumasok ka sa sitwasyon na hindi ka naman dapat pumasok. So, ano dapat ang ipasok? Depende kung anong gusto niyang ipapasok. So, ano yung pwede mo na lang maging advice ngayon, maging payo kay Ate White Shadow. Ngayon na alam niyang may 2 buwan na lang daw bago mawala siya sa mundo. Well, it's not too late for you to, what's this? Basta tawag ka lang ng tulong sa taas. May solusyon pa. Sabihin na natin, malala yung sakit mo, pero may solusyon pa para dyan. And then, sa nagawa mo, maging aral na din to sa mga kabisyo natin, lalong-lalo na sa mga mahilig makisawsaw sa mga relasyon na hindi naman dapat sinasawsawan ng iba, 'di ba? So, maging aral sa atin 'yan na yung maling pag-ibig talaga, kahit anong gawin mo, hindi mo maitatama 'yan. So, expect na sumusunod lang sa'yo si karma. Yun lang talaga yun. Oo nga. Ang sakit naman. Ang lalim ng pinaghuhugutan ni Nico Mecanico. Dinamay ako eh. Oo. Nabugbog kasi ako. Ang dami niya kasi sinasabi kanina habang nagko-commercial tayo mga kabisyo. Kaya yon, gusto ko marinig niyo yung komento niya. Kasi kahit kami dito, medyo nasaktan talaga doon sa kwentong binahagi sa atin ni White Shadow. Diba? Talagang nakaantig damdamin eh. It's a anong white? It's an eye-opener. Ano ba? Bakit papatigas ko yung mga malalambot? Mahilig talaga ako magpatigas. Pero di nga, kidding aside, mga kabisyo, sometimes lies are good, lalo na yung mga white lies. Pero etong klaseng relasyon, you can never keep it kasi it's a wrong relationship. Yes. Diba? Mali. Una pa lang, mali. Yung lagi kong sinasabi sa mga kabisyo natin, everyday na nagpo-program ako, na bago kayo pumasok sa isang relasyon, make it sure na sigurado na kayo na hindi pagdating ng panahon, pagdating sa dulo na pag napagod kayo, yung pagod nyo, maghahanap kayo ng iba para dun mapawi yung pagod nyo pag nagalit kayo. Oo. So, hindi pwedeng ganun. Pag mahal mo yung tao, kahit gaano ka kapagod, kahit gaano ka nasasaktan, kahit gaano ka nagagalit, palipasin mo muna
mag-usap kayo kung may problema. And then, magdesisyon kayo na okay yung lahat, hindi yung nagdidesisyon kayo na galit. Kasi pag nagdesisyon kayo ng galit, yung may mga hinanakit sa puso nyo, doon pumapasok yung mga maling desisyon sa buhay, yung mga maling judgment. So, kailangan talaga pag nagdesisyon, yung bukal sa loob, magaan yung loob, at walang kinikimkim na galit. So, para kay White Shadow ba yun? Kayo, White si Shadow. White Shadow. Basta, Grabe, no? sobrang lalim talaga. andun na tayo ng sa nagawa mo na yung kasalanan. Well, you cannot retrieve, diba? hindi mo na kasi mababawi yun. Oo. Pero, kita naman, kung makikita naman sa'yo na nagsisi ka dahil sa ginawa mo. Oo, may isa pa tayo wag kang magsasalita. tatakas. Oo, Kasama diba? ka. Pero mahihain talaga tong isang kasama natin eh. Say, nandun na tayo. May nagkasakit ka na, pero hindi pa rin huli yung lahat para sa'yo, diba? Yes. Mas okay nga, diba? At least tinanggap ka pa rin. Oo, diba? Kumbaga, ang mister pagpapatawad, napakahirap bilhin yan. Yes, oo. Sobrang Pero hirap. napakaswerte mo, White Shadow, dahil sa kabila ng napakalaking kasalanang nagawa mo. Because you cannot deny the fact that nothing happens to you. Oo. Walang sex na nangyari. Oo. Diba? There will always be, kasi nga pareho naman kayong may experience eh. Pareho kayong experiensyado, pareho kayong may pamilya. So therefore, hindi nyo rin pwedeng sabihin na walang nangyayaring ganung bagay sa inyo. Yes. Diba? Pero malaking kasalanan nga. But anyways, kung pareho naman kayong nagsisi, lalo na ikaw, siguro kaya tinanggap yung paghingi mo ng patawad ng asawa mo dahil because of the sincerity of your apology. Yes. Diba? Pero sana nung una pa lang di nyo na pinasok yung ganyan eh. Kasi talagang mali eh. Hindi naman sa nagmamalinis ako kasi ako dati, alam nyo na yun. Hindi ako nagmamalinis. Pero before ako pumasok sa isang relasyon, I'll make it sure na siya lang. Sinisigurado ko sa sarili ko na siya lang, wala nang iba. After niya, kung hindi kami magtagal, di doon ako hahanap ng iba. Hindi yung pagsasabay-sabayin ko kasi mahirap yun eh. Nakakalito yan. kung nakikita nyo naman po si Nico Mecanico, hindi naman po siya ganun kagwapuhan. Paisa-isa siya pero marami na po sila. Kasarapan lang po talaga si Nico Mecanico. Yan. Sobrang haba at sobrang napakaganda ng binahaging komento sa atin ni Nico, no? And talaga namang totoo, marami sa atin ang pumapasok sa relasyon kahit meron pang karelasyon. Yes, so nawa ay maging aral ito sa lahat ng mga kabisyo natin. Ayan, maraming salamat, Nico, sa pagbahagi ng iyong hinanaing at iyong komento. And pahabol po sa lahat, no? Lagi nyo tatandaan, bago nyo isiping lumandi sa iba, isipin nyo muna yung tagal ng taon na pinaghirapan nyo para mabuo yung relasyong yun. So, thank you so much. And feel good Wednesday evening po. Maraming salamat, Nico Mecanico. At sabi naman ni Arthur Bantilo, hello daw, maupay nga gabi sa tanan nga namamati, yan na. Labi na good po sa mga taga UEP Zone 3. And sa lahat din ng mga kabisyo natin na nasa kanilang mga tahanan. Ayan, maraming salamat mga kabisyo at sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Napakahirap lang talaga ng pinagdadaanan ni White Shadow siguro. Pero saludo ako kasi sobrang tapang niya, sobrang napakalakas ng kanyang isip at damdamin na ilabas lahat yon bago pa man siya mawala sa mundo. Sa panahon ngayon, habang lumalalim ang ugnayan at samahan, mas umiigting ang pagmamahalan. Tandaan lamang po mga kabisyo, hindi man sa gabing ito mo makikilala ang taong nakalaan para sa iyo, malamang bukas magtagpo na kayo. Magandang gabi pong muli mga kabisyo. It's now 8:53 on the clock and it's time for me to say goodbye for now. Magkarinigan muli tayo bukas mga kabisyo. Same time, same station. Love Radio 94.1 Katarman. Muli, kahera ng mga pusong nagmahal ng sobra, ngunit di nasuklian ng extra. Dito pa rin po sa numero 1 FM radio station, ang Love Radio 94.1 Katarman. Magandang gabi pong muli mga kabisyo.